Beshies! Good morning! I'm Chaser. And I'm Joseph. Yes guys, welcome to our vlog. So ngayon guys, saan tayo pupunta mahal? Pupunta kami sa embassy. Kukuha kami ng visa. So check out kung saan kami kukuha ng visa. Kasi talaga naman magta-travel tayo, no? Travel kami sa aming 6th year anniversary. 6th year anniversary namin, wedding anniversary, and celebrating our 10 years together. So ayun nga, wag na natin patagalin guys. Let's check it out. Bye! Beshies! Welcome back to our channel. Chaser here. So yun na nga guys, I cannot contain my happiness dahil kami nakakuha ng 10 years tourist visa USA. Marami nagtatanong sa akin kung paano kami nag-apply. Is it gonna via agency or sarili lang? So eto na nga. Sarili lang, it's a DIY process. So kami lang nag-ayos ng mga documents na kailangan. Checks online, kung ano ba yung mga dapat gawin, mga dapat ihanda, or usually mga questions na tatanong, mga typical questions na tinatanong ng visa officer during the interview. So, tip number 1 guys, make sure yung mga required documents nyo upon filling out the form via online ay nasa inyo na, like yung passport nyo. And, totoo din yung sinasabi doon sa, may maliit kasi doon, yung burden time niya is 90 minutes, which is very true. Patience, okay? Magdala kayo ng patience. And, tip number 2, kailangan lagi kayong nagsisave. Kasi every now and then, parang bumabalik siya doon sa pinaka first page niya na kailangan yung i-retrieve yung application nyo. Kaya kailangan na nagsisave kayo. Bayad is $160. It's you paid it online or you paid it credit card or debit cash. Ako kasi ginawa ko, pay na lang ako online para mabilis lang yung process. Meron siyang tricky, di ba? Ako, dahil first timer ako, akala ko na pagkatapos ko ma-fill out yung napakahabang form, napakadaming talagang details. After nun, pag nakuha ko na yung confirmation page, magdadirect ako sa payment. Hindi pala. Hindi siya. Meron ka pang i-click doon sa website nila na kailangan pumunta ng website ng UAE at magsa-sign in ka. Okay? So, yun. Pero dahil nga tapos ko na siya, hindi ko na kayo pahihirapan. So, tingnan nyo lang, ayan, doon sa description box below ko, yung link doon, nilagay ko na yung link na direct for DS-160. First, syempre kailangan fill outan. And secondly, is yung para sa payment. Nasa description box below ko na yun. So, click nyo na lang yun, ha? Para hindi na kayo nasan nga ba yung payment na yun? Kasi it took me at least 1 hour para ma-check kung nasan nga ba yung payment na yun kung hindi ko makita-kita. Meron ako mga listahan. Siyempre, sinama ko rin sa slides ko yung mga actual documents na dinala ko nung papunta kami ng embassy, during the interview. So, ko doon yung mga documents ko from number 1 to 12, yung mga dinala ko during the actual interview. Tapos, kung mapapansin nyo, meron ako naka-asterisk doon. Kumbaga parang self ko na lang yun. Ako na lang nag-assume na kailangan siya. Like yung VAC certificate, yung payslip, tsaka yung old passport namin. Yung old passport kasi namin, syempre, isa din sa mga tips yun, kung nagpalit ka ng passport and may mga previous travel history ka, like Schengen visa, yung mga Japan visa nyo, or yung may mga talagang visa na dinidikit sa passport nyo, so kailangan dalhin yun, just in case natanongin siya. Okay? And, aside from the required documents na nilista ko din, yun yung talaga yung actual as in actual. Number 1 na parang tatanungin lagi sa akin, ano ba yung mga actual questions na tinanong during your actual interview din. So, nilagay ko siya doon at syempre, 6 lang siya talaga. So, binilang ko siya dahil nga fresh na fresh pa. So, binilang ko, ilan nga ba yung tanong ni visa officer, ni VO? So, sabi ko, konti lang pala yung tanong niya. Pero yung kasi napapunta sa aming visa officer is alam mo yung, parang pag tinignan mo siya, is ang ganda ng aura niya. Siyempre, umaga, parang ang ganda agad. Ang ganda talaga ng aura niya. So, buti na lang, salamat sa Lord na doon kami napatapat sa visa officer na yun. And, ang unang tanong agad sa amin, ang sabi niya, pala ay, oh, I've seen a lot of travels. And then, yun na nga, nag-follow-up questions na siya. Pero, less than 2 minutes lang kami talaga doon. As in, parang tanong lang, and then, wala na.
ayun lang, yung nilagay ko na, na actual questions, yun na yun guys. Yun lang talaga yung tinanong sa amin. Pero hindi ganun ka-stiff yung tanong Parang, lang siya, basta ang ganda ng ang gaan lang talaga nung tanong niya sa amin. And then, tapos, tawa-tawa pa ng konti, ganun na. Pero, tip ko lang sa inyo guys, always answer yung parang, isang tanong, isang sagot. Huwag na tayo masyadong mag-elaborate. Yung tatanungin niyo sa akin kung nag-declare ba ako ng kamag-anak, actually hindi talaga siya tinanong. What you see is what you get dun sa slide na ipapakita ko sa inyo. Hindi talaga siya, hindi talaga kami tinanong kung may kamag-anak kami. So, another question is, ano yung ambience sa embassy itself? Kwento ko na lang muna na madali lang para alam niyo yung ma-picture out nyo guys kung ano yung ba yung scenario talaga na nangyari. Walang camera. So, ito na yun. Kukwento ko na ha. Ayan. Nakarating kami ng embassy dito sa Abu Dhabi around 7:30. So, sabi kasi dun sa instruction, huwag ka pupunta lang maaga kasi hindi ka naman din i-entertain. Which is yun yung mali namin dahil ang dami na pala ng pila. So, parang 7:30 kami dumating dun sa, 7:35 kami dumating sa site ng embassy. Hintay-hintay pa kami doon hanggang 7:45. Tapos, only to find out na ang haba na pala ng pila dun sa may waiting area. It took us 1.5 hours para matapos yung buong process na yun. So, 9:30 na kami nakaalis. Okay? And then, pagpunta mo dun sa embassy, so maghihintay ka. Ang kailangan mo lang, una mong dadalhin, or ang una mo lang ilalabas is yung DS-160 confirmation page, plus yung passport mo. Yun lang. Bawal ang bag, and then yung cellphone, bawal din sa loob. They gonna ask you to na i-turn off siya. Pagdating mo dun sa window, kukuhanin lang yung passport mo and then yung DS-164 mo, tapos lalagyan ka lang nila ng barcode dun sa likod ng passport mo. Kaya ng barcode dun sa passport mo is, papasok ka na dun sa may gwardiya. So, parang alam mo na sa airport, so kailangan mong pumunta dun sa security nila and then, turn off mo yung phone mo, ibibigay mo yung phone dun sa security area at yun na nga, bibigyan ka nila ng number. And then, pasok ka dun sa loob. Pagpasok mo naman dun sa loob, yun na. Yun na yung entry, tsaka yun yung exit. So, akala ko, typical na parang, okay, may upo ka. Hindi, nakatayo ka lang din dun. Nakatayo ka habang ini-interview ka ni visa officer. And then, maririnig mo yung mga tanong, yung mga questions ni VO sa bawat aplikante. So, kaya kakabahan ka. Diba? Medyo may konti ka ba or sabihin na natin talagang kakabahan ka kasi it's either makikita mo talaga doon sa expression ng mga tao na pagkatapos it's either kung pumasa ba sila or hindi. May mga hindi din talaga pumasa at that time, nung time namin. So, makikita mo talaga yung mga expression ng self nila, ng face nila, oh my gosh. So, talagang, dahil naka-mic sila sa loob, lahat yung question and answer portion nyo doon. Kaya talagang, ito na ba yun? Ganto ganyan. So, ang dami tao. So, you have to take time and then, yun na nga, don't forget to pay your parking. Okay? So, medyo kakabahan ka, pero huwag kang kabahan. Be confident lang, guys. So, another question is, kinuha ba talaga nila yung mga documents na nakalagay dun sa instruction page nila via email at sa mga dun sa nadala ko? Honestly, wala silang kinuha. Ni bank statement, hindi nga nila tinignan eh. So, yun na nga. So, hindi nila tinignan. Ang kinuha lang nila sa amin is yung old passport namin just to check kung yung mga pinagsasabi ko ba dun sa online form, totoo bang nagpunta talaga kami dun. So, chinek nila yung mga Schengen visa namin, yung Japan visa namin, o yung mga other travel history namin dun sa passport. Ginanyan, kung ba ko ito yung passport ko, di ba guys? Parang ginanyan lang ni IO, yan, ni visa officer. Ginanyan niya lang. So, and after yung stage na yon, voila! Sabi niya na, congratulations! Ayun na nga guys, so congrats sa kami ni visa officer. Hintayin na lang namin kung kailan sila mag-email para to get our passport from the M-Post. Hindi ko ginawa tong vlog na to right away kasi kailangan ko muna makuha yung passport namin. Which is, it took us lang, tamang 2 to 3 days nga. So, kung Wednesday kami na interview, Thursday, Friday, nakuha na namin yung passport namin. So, from Wednesday, so 2 days lang, nasa amin na yung passport namin. At syempre, hindi namin alam kung ilan yung nakalagay doon, di ba? So, nakita namin 10 years! Kaya ang saya-saya namin, guys. That's why I'm going to share you
also yung step-by-step process. Just without further ado, hindi ko napahabayan ang aking kwento. Kaya ito, panoorin nyo na yung mga step-by-step ko kung paano ko ginawa yung online application ko hanggang payment stage. Required documents to be prepared as much as possible. Actual questions as per our experience. S160 form to be filled out, and then you can click the link below. Here are the steps from 1 to 9. Make sure that you filled all the details required with no blanks, and you can just click play and pause so you can follow, and make sure always save. Make sure you save the confirmation page as this is very important. Don't forget your application ID so you can retrieve your application. Otherwise, you will start all over again. The last stage is the payment and schedule appointment. Make sure that you follow the process, the step by step here in my vlog, because this is very crucial also, as same as you're filling out the DS-164 form. You can click play and pause if this video is fast for you. So, ayun na nga, tapos na yung aming interview. So, it took us 1.5 hours. Ang dami palang tao. So, ayun na nga guys. Magandang balita. We did it! Yes! There you have it guys. So, if you have any further questions, just comment down below. Or kung gusto niyo mga personal message, you can message me on my Facebook page, Chasing a Different World. So, don't forget to like and follow na rin guys. Of course, if you like this video, you can just like, subscribe, and share to your friends. So, sa mga gustong mag-apply ng DIY lang para makamenos gastos tayo, you can share it with your friends, guys. Ang aming kasiyahan right after namin na makapasa sa embassy. Siyempre, another achievement to sa amin as a couple. So, ito yung mga aming mga couple goals. Yan. So, kung ganito rin yung mga gusto yung couple goals, guys, laban lang. Kayang-kaya nyo rin makakuha ng 10 years tourist visa from USA. See you on our next vlog. Bye!